Kung iisipin, napakasakit rin ang kwento ng buhay niya. Para mabuhay siya mentally, nagsimula siya magpinta. Hindi para sumikat, kundi para makasurvive. Ay, nakaramdam siya ng matinding lungkot at rejection sa mundong ginagalawan niya. Kaya sa sining siya kumapit. The sadness will last forever. Mga huling salitang binanggit niya bago siya bawian ng buhay. Ay! Ano ba yan, Theo? Magdahan-dahan ka naman sa pagmamaneho. Gabi na, baka maaksidente pa tayo sa ginagawa mo eh. Bakit pa kasi biglang pumreno ka? Shit! Walang signal. Kanina pa nagre-recalculate tong mapa. Tsaka pwede ba, Ilara? Tumahimik ka muna. Nade-distract ako sa boses mo. Kanina ka pa. Simula nung umalis tayo ang ingay mo. Tapos ngayon, puro ka reklamo. Ba't ako pa talaga? Kasalanan mo to eh. Bakit kasi naging kagrupo ka pa namin? May balat ka siguro sa puwet eh. Tsaka tama pa ba tong dinadaanan natin? Puro talahib at mga nagtataas ang puno lang narito. Tingnan mo, naliligaw na yata tayo eh. Parang hindi naman dito yung address na binigay ni Prof sa atin. Napunit pa tuloy itong librong hawak ko dahil sa kagagawan mo eh. Tama na yan. Ako na lang magmamaneho. At please lang tumahimik kayong dalaw kung ayaw yung iwanan ko kayo rito. Oh, shit! Ayaw nang umandar ng sasakyan. Nasiraan pa yata tayo eh. Di mo ba tinina ulit ang makina nito bago tayo umalis kanina, Theo? Wala pa naman akong napansing auto repair shop sa mga nadaanan natin kanina bago tayo itirik ng sasakyang to rito. Teka, bababa ako at titingnan ko ulit. Dito ka muna ulit pumesta sa manibela, Theo. Maayos naman pala. Bago pang battery. And hindi rin loose ang terminal. Hindi rin nag-overheat at may gasolina pa. Pero bakit tumigil? Ano kayong problema ng sasakyang to? Theo, start mo nga ulit. Wala. Wala, Silas. Ayaw talaga mag-start ng engine eh. Oh, see? Hindi ako ang malas dito. Ang ayos pa ng sasakyan na yan bago tayo umalis. Ilang beses ko pang tinignan. Si Ilara talagang may balat sa puwet, Silas. Mag-behave ka rito. Lalabas ako. May nakita akong tindahan ron sa may nadaanan natin kanina. Bukas pang ilaw nila. Baka matulungan nila tayo. Pupuntahan lang namin si Silas. Dito ka lang sa loob ng kotse, Ilara. Lock the doors. Huwag mong bubuksan hanggat hindi kami ni Silas ang nakita mo kumakatok. At huwag ka ring lalabas kung ayaw mong ibalik ka namin sa Manila nang walang ipapasang project. Wag! Huwag kayong pupunta sa tindahan yan! Umalis kayo rito. Alis! Mga baliw sila! Mga baliw! Ay, kukunin nila ako. Itago niyo ako. Itago niyo ako. Mga baliw kayong lahat! Sabi nila, bukas ang mga tindahan para sa lahat ng taong gustong mamili. Pero paano kung may isang tindahang bukas nga mula umaga hanggang hating gabi, pero wala namang gustong bumili? Paano kung imbitahin ka mismo ng may-ari na tingnan ang kanilang mga paninda? Papasok ka ba? At kung alokin ka nilang bumili, bibili ka ba? O magmamadali ka nang umalis? Dahil sa isang maling desisyon lang, maaring hindi ka na makalabas ng buhay sa tindahang yon. Kung kayo ang tatanungin ko, anong gagawin nyo? Naniniwala ba kayo sa existence ng mga aswang? Gaano nga ba sila katotoo? May sarili ba kayong karanasan na hanggang ngayon ay hindi nyo maipaliwanag? Sige nga, i-comment nyo ang mga sagot ninyo. At kung mapili man ang kwentong ito, babasahin ko po ang ilan sa inyong mga komento. Malay nyo, baka ang storyang ibabahagi ko ay may pagkakatulad sa kwento nyo. Magandang araw po, Miss Anne, at sa inyong lahat na mga tagapakinig. Bago ko po simulan ang kwentong ito, nais ko lang pong linawin na dito ko lamang po sa kwentong Takip Silim ipinadala ang aking sulat. Kaya kung sakaling marinig nyo ito sa ibang channel, pakireport na lamang po dahil malinaw na ito po ay ninakaw. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Sierra.
33 years old, nakatira sa Quezon City at kasalukuyang nagtatrabaho sa corporate world bilang project coordinator. Kasabay ng trabaho ko, naghahanda na rin ako sa nalalapit kong board exam. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Pinalitan ko rin ang lahat ng pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito, pati ang ilang detalye ng totoong pangyayari upang maprotektahan ang aming privacy at identities. Ayoko po kasing may makakilala sa amin at para na rin sa ikatatahimik ng aming mga buhay. Ayoko rin naman na isang araw ay maging usap-usapan kami ng mga tao, pati na ang mga naninirahan sa lugar na yon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa akin, kundi sa Daddy Silas ko at sa mga kaibigan niya na tawagin niyo na lang po sa pangalang Elara at Theo. Ayon kay Daddy, ay nasa kolehiyo pa lamang sila noon. Mga panahong puno ng pangarap, puyat sa plates at thesis, at lakas ng loob na akala mo'y walang kinatatakutan. Mahilig po akong magbasa ng mga libro, Miss Anne, lalo na ng horror stories, kaya naman naging paborito ko rin pong makinig ng mga kwento rito sa inyong channel sa tuwing wala akong pasok o kapag natapos na ang aking trabaho. Sobrang saya ko, Miss Anne, nang magkaroon ako ng pagkakataon at pinayagan nila akong maibahagi rito ang kanilang kwento. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Wala akong pasok kaya naglilinis ako ng kwarto ng mga magulang ko. Habang nag-aayos, nakita ko sa kanilang mga lumang gamit ang isang libro na punit-punit na ang mga pahina. At doon na nga nagsimulang magkwento ang Daddy Silas ko. Tungkol sa nakaraan nila noong mag-aaral pa lamang sila. Isang kwentong halos hindi ko mapaniwala ang nangyari pala talaga sa buhay nila. Akala ko nagbibiro lang siya noon, Miss Anne, at kwentong kutsero lamang yon. Pero laking gulat ko nang may ipinakita siyang isang disfigured object na gawa sa kahoy. Nakuha raw nila yon sa tindahang iniiwasan ng mga tao na napuntahan nila noon para sana sa kanilang art thesis. At huli na nang malaman nilang mas malalim pa sa sining ang lihim na itinatago ng tindahang yon. Silas! Theo, hintay! I can't stay there! May bali na matandang lalaki. Ang bigla na lang nagsisigaw ron pagkaalis nyo. Natakot ako. Baka mamaya bigla na lang niyang paghampasin yung mga salamin ng kotse. May malaking tubo pa naman siyang dala. Ayos ka lang ba ha? Sorry. Hindi ka dapat namin iniwan dito eh. Halika na dito, Elara. Baka mamaya kung ano pang gawin nun sa'yo. Sa susunod, hindi ka na namin iiwan dito. At saka kung ano pa mangyari sa'yo habang wala kami ni Theo. Ayos lang ako. Thank you, Silas. Guys, baka nakakalimutan nyo andito pa ako. Tara na. Baka biglang magsara yung tindahan. Ako na lang ang pupunta at iwan ko na kayong dalawa dito. Ano, Silas? Aray naman, pre. Ito naman hindi mabiro. Sabi ko nga, tayong tatlo na ang pupunta dun sa tindahan. Just for once, Theo. Magseryoso ka nga. Palibasa, seryoso ka na dyan sa feelings mo kay... Oo na, titigil na. Pasalamat ka, boto ako sa'yo eh. May sinasabi ka ba, Theo? Wala pre, wala. Tara na. Nauna na sa atin yung future mo. Napapailing na lamang na sumunod daw ang daddy ko sa kaibigan niya. Ayon sa kanya, Miss Anne, ay maloko at palabiro talaga ang kaibigan niya at malakas raw talagang mang-asar si Theo. Pero kahit ganon ay nagpapasalamat daw ang Daddy Silas ko na nakatagpo siya ng isang totoo at tunay na kaibigan sa katauhan nito. Kahit pa madalas ay binibigyan siya nito ng konsumisyon. Bakit ang tagal nyo? Muntik na akong lumukin sa inyong dalawa. Wait! Ako lang tatawag para hindi magulat ang may-ari sa inyo. Ang lalaki pa naman ng mga boses nyo. Pumasok na kaya tayo sa loob. Bukas yung gate ng tindahan, no? Shh! Theo! Tao po? May tao ba dyan? Tao po! Bakit ganun?
Walang sumasagot pero iniwan naman nilang bukas yung mga ilaw at gate sa tindahan nila. Kahit gabi pa naman. Hindi kaya sila natatakot na baka manakawan sila or may manloob sa kanila? Look, mukhang mamahalin pa naman ang ibang figurine na nakadisplay rito sa labas. Tara na kasi sa loob. Kanina pa tayo nandito eh. Wala naman sumasagot. Isa pa, wala naman tayong gagawing masama. Tsaka hindi naman tayo magnanakaw. Maghintay na lang tayo rito sa labas. Baka makasuhan pa tayo ng trespassing ng may-ari. Oh, shit. Where do you think you're going, ha? Bumalik ka rito, Teo. This is a one-time experience, kaya tara na. Loosen up, Silas. Bilis! Nasa loob na si Theo. Bakit bang sakit yung sa ulong magpinsan? Napakamot na lamang daw ng ulo si Daddy Silas ko, Miss Anne. Wala na raw kasi siyang nagawa pa nang hilahin na siya ni Elara papasok ng tindahan. Noong araw daw talagang problema na ni Daddy ang magpinsan. Una niyang nakilala si Theo. High school pa raw sila noon at naging magkaklase. Nang magtagal, naging magkaibigan din sila. Hanggang sa pagtungtong nila ng kolehiyo, pareho silang kumuha ng kursong Fine Arts. Ayon pa kay Daddy Silas, 1 taon na raw silang magkaklase ni Theo nang mag-shift ng kurso ang pinsan nitong si Elara. Kaya naging ka-blockmate din nila ito kalaunan. Ika nga nila, the rest is history, Miss Anne. Pagpasok daw nila sa loob ng tindahan, napatulala na lang sila sa iba't ibang uri ng eskulturang nakadisplay doon. May mga rattan handicrafts na nakasabit sa kisame, mga basket at dekorasyong hinabi gamit ang kamay. Sa gilid naman ng tindahan ay may mga antigong merchandise, mga gamit na halatang matagal nang naroon at parang may dalang kwento ng nakaraan. May mga painting din na nakasabit sa dingding na hindi mo aakalain na dekorasyon lang, kundi mga paninda rin. Mga larawang naka-frame pero ang mukha sa painting ay parang kinaskas, hindi mabura, pero hindi na rin makilala. Karamihan ng mga nasa shelf ay gawa sa kahoy at clay, mga eskulturang kakaiba ang hulma. May mga rebultong kahoy na tabingi ang mukha, may mga clay bust na walang mata, at may maliliit na figurin na kulang ang mga daliri pero pulido ang pagkakagawa. At kung hindi ka sanay makakita ng ganoong klase ng sining, mapapaisip ka kung sining pa ba ang mga yon. Habang binubusog daw nila ang kanilang mga mata sa lahat ng kanilang nakikita, ay may isa doon ang nakatawag ng pansin sa Daddy Silas ko, isang wax figure na anyong tao. Mukha pa nga raw itong bagong gawa, Miss Anne, dahil nakahiwalay ito sa ibang mga display sa loob ng tindahan. Nasa pinakadulong parte na kasi ito. Sobrang detalyado raw ng pagkakagawa nito. Kitang-kita ang mga detalyadong hibla ng buhok na parang sinadya ang pagkawala ng ilang parte. Kaya nung mga sandaling yon, Miss Anne, ay bigla na lang daw nakaramdam ng kakaibang lamig ang daddy ko. Tumaas ang mga balahibo sa kanyang batok nang magtagpo ang mga mata nila ng babaeng wax figure. Dahil pakiramdam daw niya ay hindi lang siya ang nakatitig, kundi maski ito ay nakatitig din sa kanya pabalik. Wow! The details! Ang ganda ng isang to. Parang totoo, pero sobrang creepy din ha. Kung hindi ko lang napansin na wala itong katawan, napagkamalan ko na siyang may-ari ng shop o kaya naman ay tindera nila rito. Look at her face, guys. Parang ang sakit ng naranasan niya, no? May bakas pa nga ng luha yung mga mata niyang parang totoong nakatitig rin pabalik sa'yo. Na tila bang may gustong sabihin? Oh my God! Her ears! The missing ear of Banco. Exactly! Pareho silang walang tenga and her eyes, ramdam mong sakit oh. Just like Vincent van Gogh. He wasn't just a painter. He was suffering too. Parang katulad ng wax figure na yan. Art and pain go together, di ba Theo? Alam ko nang iniisip mo, Elara. Sa kislap pa lang ng mata mo, sigurado na ako eh. Gusto mong dito na lang natin gawin ang thesis arts natin.
Hindi dapat tayo nandito, Teo. Ilara, kailangan nating sundin si Professor. Pupunta tayo doon sa address na binigay niya. Hindi dito. Di nga tayo sigurado kung sinong gumawa ng mga nakadisplay na to eh. We need to interview the actual artist. Hindi yung tendero o tendera. Eh di alamin natin. I have a feeling na dito natin makukumpleto yung pinapagawang research paper sa atin ni Prof. Sino kayo? At sinong nagbigay ng permiso sa inyo na pumasok dito sa tindahan ko? Sabay-sabay silang nagulat at natigilan, Miss Anne, nang may biglang magsalita mula sa kanilang likuran. Sa tono pa lang ng pananalita nito, ramdam na hindi siya natutuwa na makita sila sa loob ng tindahan. Kwento pa ng daddy ko, halos manginig daw sa takot ang katabi niyang si Elara noong mga sandaling yon. Lalo na nang makita na nila ang itsura ng lalaking nasa likuran nila. Isang lalaking may edad, may mahabang pila at sa kaliwang pisngi, at may mga matang nanlilisik habang nakatitig sa kanila. Nakaitim itong t-shirt at may suot na itim na gloves. Halos manlaki daw ang kanilang mga mata nang mapansin ang hawak nitong power chainsaw. At mas lalo silang kinilabutan nang makita nilang may bakas pa ng mantsa ang bawat talim nito. Hindi sila sigurado kung kalawang lang ba ang mga yon o dugo dahil sa kulay nitong mamula-mula at halos mangitim na. Pigil hininga silang nakatitig lamang, hindi makagalaw at takot na makagawa ng kahit kaunting ingay. Para bang hinihintay na lang nila, Miss Anne, ang magiging hatol sa kanila ng matandang lalaki dahil sa pagpasok nila sa tindahan ng walang pahintulot. Mabuti na lang daw at may isang babaeng may edad din ang biglang dumating, humahangos at agad silang nilapitan. Aurelio, huminahon ka. Huwag mong takutin ang mga bata. Ayos lang ba kayo? Pagpasensyahan niyo ang asawa ko. Nagulat lang siya na may ibang tao rito sa tindahan namin. Teka, sino ba kayo? At bakit nagawi kayo rito? Gabing-gabi na. Akala ko po katapusan na namin eh. Sigurado po ba kayong ayos lang ang asawa niyo, Ali? Huwag kang mag-alala, iho. Walang mangyayaring masama sa'yo. Hindi ba mahal? Ako nga pala si Stella. Tawagin niyo na lang akong Aling Stella at ito naman ang asawa kong si Aurelio. Kayo? Taga saan ba kayo at anong mga pangalan niyo? Mukha ngayon lang kayo napadpad sa lugar namin. Ako po si Silas at ito naman po si Teo at Elara. Magkakaklase po kami at magkakaibigan. Galing pa po kaming Maynila. Kaya lang ho, bigla na lang tumirik ang sasakyan naming kotse habang papunta po kami sa dapat sana naming puntahan. Pasensya na po kung pumasok kami na walang pasabi. Nagbabakasakali lang po kami na makahingi ng tulong nung makita naming bukas pang tindahan nyo. Ganun ba, iho? Mga dayo pala kayo. Masyado nang malalim ang gabi. Baka bukas pang umaga ang hinihintay niyong tulong. Wala kasing malapit na paggawaan dito sa amin kung nasiraan man kayo o naubusan ng gasolina. Nasa pinakadulo na kasi ng baryo itong tindahan namin. Pero huwag kayong mag-alala at bukas na bukas rin, tutulungan namin kayo. Kung gusto nyo, dito na muna kayo magpalipas ng gabi. May bakanting kwarto kami sa taas ng tindahan. Walang natutulog doon dahil dito na kasi kami sa baba natutulog ng asawa ko. Sinadya yun para sa mga nagagawing tao rito. Kaya lang, isang kwarto lang ang nandun. Ayos lang ba sa inyo yon? Ganun po ba? Sige ho, Aling Stella. Maraming salamat po sa alok nyo. Di naman po kami maselan. Sa lapag na lang po kami matutulog nitong si Teo at si Ilara naman po, doon na sa higaan. Are you guys sure about this, Silas, Theo? Pwede naman tayo dun sa coach nilang maghintay hanggang mag-umaga. Wala naman na siguro yung matandang baliw doon kanina. At isa pa, masyado na tayong nakakaabala sa kanila. Pinsan, huwag ka na mag-inarte pa. Sila naman yung kusa nag-alok sa atin ah. Pare-pareho na tayong mga pagod. Isang gabi lang naman, kaya tiisin mo na. Kung doon tayo sa kotse, hindi rin tayo makakapagpahinga ng maayos doon. Ikaw na nga rin na nagsabi na may baliw. Paano kung bumalik yun na? Besides, may kailangan ka sa kanila, hindi ba? Para sa research paper, Ilara. Wag mo munang bigyan ng sakit ng ulo sa Silas. Maawa ka sa kanya. Nagsalita ang hindi sakit sa ulo.
Wala akong naririnig, Silas. Ihatid mo na ang mga bisita natin sa magiging kwarto nila, Estela. Hindi ko na kayo masasamahan pa. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko. Ililigpit ko pang mga kalat. Bago tumalikod yung lalaki, hindi raw makakalimutan ng Daddy Silas ko ang tingin na ibinigay nito sa kanila. Nag-iwan daw ito ng bahagyang kaba sa daddy ko, Miss Anne, lalo na nang bigla siyang ngitian nung lalaki. Kakaiba raw kasi ang ngiti nito, parang may halong pagbabanta. Pero ipinagsawalang bahala na lang daw niya yon. Naisip niya na baka ganun lang daw talaga umakto yung matanda. Aling Stella, sure po ba kayo na ayos lang po kay Mang Aurelio na nandito kami? Mukha po kasing galit pa rin siya at tsaka may itatanong pa po sana ako sa inyo. Ganun lang talaga ang asawa ko, Iha. Mukhang palaging galit, pero mabait yun. Madalas lang talaga siyang napagkamalan. Tara at ihahatid ko na kayo sa tutulugan niyo. Teka, ano nga yung itatanong mo pa? Itatanong ko lang po sana kung sino pong gumawa ng mga nakadisplay niyong paninda rito? Ang gaganda po kasi, lalo na yung iba po. Mukha silang totoo. Pero hindi mo akalain na handicrafts lang pala ang mga yon. Narito na tayo. Huwag kayong mag-alala, bagong palit lang ang bedsheets at unan rito. May malinis rin na sapin at mga kumot na pwede nyo gamitin sa lapag, Silas. Teo. At para naman sa tanong mo, Iha, kaming dalawa lang ng asawa ko ang lahat na gumawa ng mga paninda namin dito. Talaga po? Naku, ang galing niyo naman po palang dalawa ng asawa niyo, Aling Estela. Dahil pinayayaan po kayo ng ganyang klaseng talento. Ano po naging inspirasyon niyo para gawin sila? Salamat, Iha. Maraming na rin ang nililok ng mga kamay na ito. Hindi kami nauubusan ng inspirasyon ng asawa ko, Ilara. Lalo na kapag may mga bagong bisita sa tindahan. Ano pong ibig niyong sabihin? Ginagamit namin sila. Ang mga kwento nila sa buhay, Iha, para gawing inspirasyon sa aming mga obra. Ganun po ba? Kusa po ba silang... Tama na yun, Ilara. Ipagpabukas mo na yung iba pang gustong sabihin at itanong sa kanila. Baka gusto na rin magpahinga ni na Aling Stella. Sige. Aling Estela, salamat po at good night po. Sige po, Aling Estela. Maraming salamat po. Pakisabi na rin po kay Mang Aurelio na salamat at hindi niya kami nilagari kanina. Kayo. Ito naman, di na kayo mabiro. Makatulog na nga. Pasensya na po kayo. Salamat po ulit, Aling Stella. Naku, ayos lang, Iho. Siya nga pala, bago ko pa makalimutan, may mga bilin lang ako bago ko kayo iwanan. Ano po yun, Aling Estela? Kung magbabanyo kayo, may sariling banyo na rito. Hindi nyo na kailangan bumaba pa. At kung sakaling man na may kailangan pa kayo, pindutin nyo lang ang maliit na bilog na yan sa gilid ng mesa at kami na ang bahalang pumunta sa inyo. Tutunog kasi yan at maririnig namin sa loob ng kwarto naming mag-asawa dahil nakakonekta yan doon. At ang isa pang pinaka-importante, huwag na kayong lalabas pa dahil gabi na. Mas mabuting manatili na lamang kayo sa loob. Sige, Aling Stella. Wala pong problema. At saka Iha, kung sakali mang may marinig kayong ibang ingay sa ibaba, ay huwag nyo na lamang pansinin dahil ang asawa ko lang yon na abala sa working area namin. At bawal rin kayong pumunta sa kwartong yon na wala kaming permiso. Nagkatinginan na lang daw sila, Miss Anne, nang marinig nila ang mga huling bilin sa kanila ni Aling Estela bago ito umalis. Pero kalaunan, ipinagkibit-balikat na lang din yon ni Theo at Ilara dahil sapat na sa kanila ang may matulugan ngayong gabi at sumunod na lang sa mga bilin sa kanila ni Aling Estela. Pero hindi ang Daddy Silas ko dahil noong gabing yon ay halos hindi na raw siya nakatulog.
Ayon sa kanya, may mga kakaibang ingay siyang naririnig mula sa ibaba ng kwartong tinutulugan nila. Mga kalabog na parang may hinampas na mabigat na bagay sa pader at mahihinang boses na tila ba nahihirapan. Hindi siya sigurado kung totoo nga ba ang mga naririnig niyang boses o guni-guni lamang niya na dala ng pagod at puyat ay kung ano-ano na ang mga naririnig niya sa paligid. Dahil nang silipin naman daw niya ang mga kasama niya, mahimbing na ang tulog ng mga ito. At tanging siya na lamang daw ang gising noong mga oras na yon at naaapektuhan ng mga kakaibang tunog mula sa labas. Kinabukasan, mag-isa na lamang siya sa loob ng kwarto. Wala na sa higaan si Elara, pati na rin si Theo na katabi niyang natulog. Bago siya lumabas, inayos niya muna ang mga ginamit nila. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Katahinikang inakala niyang magtatagal. Pero ilang sandali pa, Miss Anne, may narinig daw siyang mga kaluskos malapit sa kanilang kwarto. Sinundan niya ang ingay hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa isang bahaging medyo madilim. At doon, may nakita siyang isang pintuang gawa sa bakal. Nakasara ito at nangangalawang na rin. Nang mga sandaling yon ay biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Aling Estela na wala nang iba pang kwarto sa itaas maliban sa tinulugan nila. Pero unti-unting lumakas ang mga tunog na nagmumula doon. Sunod-sunod na mga kalampag na para bang may kumakamot sa loob ng nakasarang pintuan. Ibang-iba sa mga ingay na narinig niya kagabi. Humakbang siya ng isang beses para sana buksan at silipin kung ano yon. Pero may biglang nagsalita mula sa likuran niya. Isang boses na agad nagpatigil sa balak sana niyang gawin. Saan ka pupunta, iho? Mang Aurelio, kayo po pala. May narinig po kasi akong ingay dito sa nakasarang pintuan. Matagal nang nakasara ang pintuang yan. At mga ibon lang ang naririnig mo na gustong pumasok dito sa loob. Kung minsan naman ay mga ligaw na hayop. Ganun po ba? Akala ko po kasi bakanting kwarto rin po ang isang yan. Walang laman ang pintuang yan. Kapag binuksan mo, ay mga nagtataas ang damo at mga puno ang makikita mo. Bumaba na tayo. Pinapatawag ka ni Estela. Sinabi niyang nagpapasama raw kayo sa kabilang baryo para maghanap ng mekaniko. Opo. Kung pwede po sana matulungan niyo kami. Matapos sabihin ng daddy ko yon ay hindi na raw muli pang umimik si Mang Aurelio. Tumalikod na lang ito at naglakad na papalayo na sinundan naman agad ni Daddy Silas ko. Pero bago pa raw siya tuluyang makalayo, ay isa na namang kalampag ang kanyang narinig at tila isang nanghihinang boses na parang nilipad lang ng hangin. Pero hindi na niya muli pang nilapitan ang pintuan at sumunod na lang kay Mang Aurelio. O iho, gising ka na pala. Magandang umaga sa'yo. Halika at maupo ka na rito. Kumain muna kayo ng almusal bago kayo umalis. Nasabi ko na sa asawa ko kagabi na magpapasama kayo sa kanya. Salamat po. Magandang umaga rin po sa inyo, Aling Stella. Pasensya na po at nauli ako ng gising. Namamahay po yata ako eh. Here, oh. Dito ka na umupo sa tabi ko, Silas. Anong gusto mong kainin? May bread, fried rice, at mga ulam rin sila. O gusto mo bang coffee na lang? Ang sarap magluto ni Aling Estela, Silas, oh. Lalo na tong sausage nila. Di siya gaanong matamis. Ang sabi ni Aling Stella, specialty niya raw to. Tinanong ko nga kung anong mga ingredients para ipaluto rin natin kay Gita. Pero, secret recipe daw eh. Kaya sayang naman. Naku, pasensya ka na, Ilara. Siloso kasi ang asawa kong si Aurelio, iha. Paborito niya kasi yan, kaya ayaw niyang may ibang makakaalam kung paano lutuin. Baka raw kasi gayahin. Okay lang po, Aling Stella. Lalasahan ko na lang baka sakaling magaya namin. Mahilig po kasi maglutong mami ni Silas. Pero sa tingin ko po, mahihirapan kaming hanapan yung mga sangkap. Lalo na itong karne na ginamit nyo.
Parang ngayon lang po ako nakatikim ng ganito. Tapos wala din po ako malasahan na garlic flavor and alat. Ganyan talaga yan, Iha. Mga natural na sangkap kasi ang ginamit ko sa pagluluto niyan. Mahabang proseso nga lang. Pero maganda naman ang kinalabasan. O siya, sige at kumain lang kayo dito. Titingnan ko lang si Aurelio sa working area namin. Pasensya na kayo kung hindi kami makakasabay kumain sa inyo. Hindi kasi siya sanay na may kasama kaming iba na kumain. Ayos lang po, Aling Stella. Sige po, puntahan niyo na muna po si Mang Aurelio. Salamat po sa pag-aasikaso niyo po sa amin. Walang anuman, Iho. Sige, maiwanan ko muna kayo dito at dadalhin ko pa itong paborito niyang ulam kasama yung ni-request pa niya na nasa kusina na. Pakabusog kayo ha? Para naman magkalaman-laman pa kayo. Thanks po, Aling Stella, sa food ah. Kami na pong bahala ng silas rito. Tama na yun, Lara. Nakakarami ka na. Baka sumakit ng tiyan mo niyan at masobrang ka rin sa tamis. Kulit talaga. Teka, where's Teo? Kanina ko pa napapansin na wala siya dito ah. Ang sarap kasi. Pero sige na nga, titigil na. Si Theo ba? Nagpaalam siya kaninang lalabas muna para tingnan yung sasakyan. Baka pabalik na rin siguro yun. Habang pinakikinggan ni Daddy ang kaibigang si Elara, ay hindi nito napigilang sundan ng tingin ang papalayong si Aling Estela. Bitbit ang maliit na pinggan na may lamang sausage ay tumungo ito sa maliit na kusina na naroon. Nakita niyang may kinuha itong maliit na mangkok at saka binuksan yung nakatakip na kaserola. At doon nakita niyang may sinandok itong malapot at mamula-mulang ulam na hindi niya alam kung anong klaseng ulam ba yon. Pero ayon sa daddy ko, Miss Anne, may nakita pa raw siyang mahahaba na parang bituka. Muntik pa nga raw siyang maduwal nung mga oras na yon dahil sa nakitang kakaibang ulam. At kakaibang amoy na may halong lansa ang kumalat hanggang sa kinaroroonan nila. Kaya mabilis na niyang iniwas ang tingin doon at tinakpan ng bahagya ang ilong para hindi na raw niya yun maamoy pa. Pero nang balingan niya si Elara na magana lang na kumakain, ay nakita niyang nagduduwal na raw ito. Hindi niya napansin na nakatingin din pala ito sa ginagawa ni Aling Estela sa kusina. At paniguradong naamoy din ito yung ulam. Kaya mabilis na itinayo ng Daddy Silas ko si Elara at marahang hinila palabas ng tindahan. At doon sa may mga damuhan ay hinayaan niyang sumuka ito. Hinang-hina raw na napahawak sa kanya si Elara matapos nitong isuka lahat ng kinain niya. O ano, maayos na bang pakiramdam mo? Sinabi ko na kasi sa'yo na tigilan mo na yung pagkain nun. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi lang naman kasi dahil dun sila nandiri kasi ako dun sa ulam na sinandok ni Aling Stella. Ano bang klaseng ka rin ng hayop yun? Ang sangsang kasi ng amoy kaya hindi ko na napigilang hindi maduwal eh. Request pa nga raw yun ni Mang Aurelio eh. Paano niya na kaya nang kainin yun? Tapos yung sausage silas. May naramdaman akong sumabit na buhok sa ngipin ko nung nag-last bite ako eh. Sa sobrang taka mo, pati buhok mo, kinakain mo na. Tara na, tumayo ka na dyan. Ibibili kita ng candy doon sa nakita kong sari-sari store na malapit dito. Para mawala yung pagkasuya mo. Kagabi ko pa nakita yung tindahan yun. Kaso sarado na. That's not my hair, Silas. Oo na. Hindi na sa'yo. Baka buhok ni Aling Stella yun. Sarap ba ng sausage, Elara? Kakainis ka. Hindi na ako kakain ng sausage kahit kailan. Noong mga oras na yon, may iba na talagang nararamdaman ang daddy ko. Kaya pinilit na lang daw niyang asarin si Elara para hindi ito matakot at mag-overthink lalo. Hindi pa kasi siya sigurado sa kutob niya, pero sa isip niya, kailangan na talaga nilang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Dahil pakiramdam daw niya, Miss Anne, kapag nagtagal pa sila doon ng isang araw o maski isang oras lang, ay baka may mangyari ng hindi maganda sa kanila. At nagsimula na nga raw yun dahil sa dalang masamang balita sa kanila ng kaibigang si Theo.
Silas, Ilara, mabuti lang at nakita ko kayo rito. Pabalik na sana ako sa tindahan ni Aling Estela at Mang Aurelio. Masamang balita, Silas. Mukhang napagtripan tayo. Anong ibig mong sabihin tayo? Butas lahat ng gulong ng kotse natin, Silas. Oh, ano? Sino naman kayong siraulong gagawa nun? Hindi ko rin alam, Silas. Nagtanong-tanong na nga ako sa ibang mga nakatira rito kung may napansin ba sila o may alam silang malapit na vulcanizing shop. Ang sabi nila, wala daw at sa kabilang baryo pa ang meron. Okay lang sana kung isang gulong lang ang nabutas dahil may extra pa tayong isa dyan. Kahit tayo na lang magkabit, ay kaya naman nating gawin yun. Pero tangina, 4 pa talaga. Wala man lang itinira maski isa. Nadagdagan patuloy ang problema natin. Kung gasolina lang at pambayad sa mekaniko kaya nating magawa ng paraan yun pero hindi yung 4 na gulong. Kahit pagsamasamahin pa natin mga pera natin na meron tayo ngayon, hindi sasapat yung Teo. Paano na yan? Paano tayo makakauwi? Wala bang mga namamasadang tricycle man lang dito o kaya jeep man lang para maihatid tayo sa kabilang baryo? Wala, Ilara. Nakita mo naman. Napakaliblib ng lugar na to. Ang dadalang ng mga bahay dito. Yung ibang ang nakita ko parang inabandona na. Kaya kakaunti lang ang nakita kong tao na napagtanungan ko kanina. Mukhang wala rin silang mga sasakyan na pwede nating arkilahin. Mga kuliglig at bisikleta lang ang nakita ko. Doon naman sa ibang malalaking bahay na nakita ko, may mga sasakyan nga. Pero mukhang matagal nang stuck sa garahe nila. Parang wala na ding nakatira. Masukal na kasi ang ibang parte ng mga bahay. Si Mang Aurelio na lang talaga makakatulong sa atin para makaalis rito. Nakita ko may lumang pick-up na nakaparada doon sa gilid ng tindahan nila. Arkilahin na lang siguro natin yun. Tapos yung natirang pera, gamitin na lang natin sa pagkukommute pa uwi. Hindi tayo pwedeng tumuloy ng ganito. Isa pa, makakahabol pa naman tayo sa deadline. Bibili ba kayo o magkukwentuhan na lang dyan sa harap ng tindahan ko? Aba, mukhang bago lang kayo dito, ha? Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Mukhang nakursunadahan kayo ng mag-asawang baliw dyan. Ano pong ibig niyong sabihin? At sino mag-asawa pong tinutukoy niyo? Mag-asawa ba ka mo? Si Aurelio at Estela ang tinutukoy ko. Yung mag-asawang baliw na may-ari ng souvenir shop dyan. Hindi na bago sa amin ang gawain nilang yan. Kapag may dayo rito, ayaw na nilang paalisin. Kaya ang ginagawa nila ay binubutasan nila ang bawat sasakyang magawi rito sa baryo namin. Wala na kasing gustong bumili ng mga paninda nila. Kaya sa pilitan nilang inaalok ang mga tao. At kayo mga bata, ang bago nilang biktima. Nestor, ito pa tayo. Mga baliw ang mga yan Nestor, itago mo ako. Kukunin nila ako. Tagay pa, pare ko. Kayo, umalis na kayo rito. Alis! Oh my God, Silas! Teo, umalis na tayo rito. Siya yung matandang sinasabi ko na nakita ko kagabi. Please, tara na, bumalik na tayo kina Aling Estela. Mawalang galang na ho, mga lolo. Hindi po kayo mga baliw. Mukha nga pong kayo patong mga nasisiraan ng bait at hindi yung mag-asawang tinutukoy nyo. Huwag mo nang patulan. Tara na tayo. Pati tayo, tinatawag nilang baliw Ano ba kayo? Tara na! Hindi nila kayo titigilan. Mga baliw raw tayo, Nestor. Sino? Sinong baliw, Severino? Halika na. Baka makita pa tayo nung mag-asawang yun. Magsasara na ako ng tindahan. Andiyan na sila! Sa mga oras na yon, halos kalad ka rin na ni Daddy Silas ang kaibigang si Theo palayo. Gusto pa kasi nitong patulan ang dalawang matandang tila lasing at may kung anong diferensya sa pag-iisip. Samantalang si Ilara, halos magkandara pa na sa kakatakbo, makalayo lamang sa maliit na tindahang yon. Pagbalik nila sa shop, inakala ni Daddy na hindi na madaragdagan pa ang problemang kinakaharap nila noong araw na yon, pero nagkamali siya. Dahil may mga problema pa palang paparating na mas mabigat at hindi nila kailanman napaghandaan yon.
O ano nangyari sa inyo? Bakit mukhang pagod na pagod kayo? Muntik na po kami mapaaway. Galing po kami doon sa maliit na tindahan na hindi po kalayuan dito sa inyo. Pero meron pong dalawang matanda doon na parang may problema sa pag-iisip. Sinistor ba at tandang Severino ang tinutukoy nyo? Sila nga ho. Kung ano-ano nga rin po ang pinagsasabi nila tungkol sa inyong dalawa ni Mang Aurelio eh. May araw rin sa akin ang dalawang matandang yon. May sinabi po ba kayo, Aling Stella? Ang sabi ko, iho, ay sanay na kami ng asawa ko sa mga paninira nila sa amin, pati na mga taga-baryo. Nung araw nga maraming tindahan ng souvenir dito sa baryo namin. Pero mas maraming bumibili sa amin ng asawa ko. Pero dahil sa mga maling balita at kwento ni Nestor ay wala na halos gustong bumili pa sa mga paninda namin. At pati mga taga-baryo ay iniiwasan lang ng magawi rito. Kaya hindi ko kasi masisi kung maniniwala rin kayo sa mga sinasabi nila. Hindi ko naman kasi makokontrol kung anong gustong isipin at paniwalaan ng isang tao. Hindi rin po kasi biro ang usapin tungkol sa mental health. Baka may mga pinagdadaanan din po sila. Kaya nila nasabi ang mga bagay na yun. Pero wag ko kayo mag-alala. Hindi naman po kami basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi. At saka, kapag nakabalik na po kami sa Maynila, ere-recommend ko po tong shop nyo sa mga kakilala namin doon. Yun ay kung makabalik pa kayo. Ano po yon? Pasensya na, Aling Stella. May pagkabingi po kasi ang mga kausap mo kuminsan. Ang sabi ko, iho, pumasok na tayo. Medyo masakit na sa balat ang tama ng araw. Mauna na po kayo sa loob ni Ilara. Babalikan lang po namin ni Teo ang iba pa naming gamit na naiwan sa kotse. O sige, mag-iingat kayo sa daan. Halika na, Ilara, at magtingin-tingin ka muna sa loob at baka may magustuhan ka. Sana makahingi rin kami ng discount, Aling Stella. Mahilig pa naman po ako sa mga disfigured objects. May mga nakita po ako noong unang pasok namin dito. Ay, oo nga po pala, Aling Stella. Meron po kasi kaming research paper na gagawin. Pwede po ba namin kayong ma-interview? Kailangan po kasi namin ng local artist. Kaya naisip ko na kayo na lang pong dalawa ni Mang Aurelio. Para po kasi sa art thesis itong gagawin namin. At kung pwede rin po sana na maturuan nyo rin po kami kung paano po gumawa ng mga obra nyo. Ganun ba, iha? O sige. Tatanungin ko muna ang asawa ko kung gusto niya. Maiwan na muna kita, Ilara, at magtingin-tingin ka na muna dyan. Babalik rin ako kaagad. Sige po, Aling Stella. Hintayin ko na lang po kayo rito. Ayon sa daddy ko, Miss Anne, ikinuwento na lang sa kanila ni Elara ang nangyari rito nung iniwan nila sandali ito para kunin pa ang ibang gamit sa kotse. At nang makabalik sila ni Teo, isang nakabibinging sigaw ang kanilang narinig mula kay Elara. Ang mas lalong ipinagtaka nila noon ay kung bakit hindi man lang yun narinig ni na Aling Estela at Mang Aurelio. Bukod pa doon, binalot sila ng matinding takot dahil sa mga nakita nila. Pero pilit yung nilabanan ni Daddy at ng kaibigan niya alang-alang sa pinsan nitong si Elara. Ilara? Nasaan ka? Teo, bilisan mo. Hindi ako pwede magkamali. Si Ilara yung sumisigaw. Dito, Silas! Ayun! Nakita ko na siya! Dugo! Dugo! Ano nangyari? At ano yung nasa kami mo, Ilara? Ilara, magsalita ka. Tumingin ka sa akin. Ako to si Silas. Silas! Yung aso, totoo siya. Hinawakan ko yung mukha niya tapos bigla na lang natuklap at natunaw yung balat niya. Umagos yung dugo sa mga mata ng aso, Silas! Ay na nga bang sinasabi ko eh. Simula pagkabata, puro ka na horror books. Nadadala mo tuloy sa totoong buhay. Wax lang yan, okay? Hindi dugo. Bakit naman sila gagamit ng totoong aso para gumawa lang ng wax figure? Sinong si Raulo ang gagawa nun? Hindi ito wax, Theo. Ibang amoy niya, masangsahang malansa. At parang nabubulok na. At yung mga paintings na yan na bagong pinta lang, paano mo ipaliliwanag, Theo? Tingnan mo may naiwan pang bakas ng dugo sa paintbrush na ginamit. Ibang-iba mga to sa mga nakita nating nakadisplay sa labas. Dugo ang ginamit nila sa pagpinta ng mga yan. Tahana, umupo ka muna rito. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. At ikaw naman, bantayan mo ang pinsan mo.
Huwag mo nang aasarin, maliwanag. Yes, boss. Iba talaga ang alagang Silas. Gago, tumigil ka nga. Di titigil. Kilig ka lang eh. At ikaw babae, hilig mong magbasa. Ang duwag mo naman. Yung mga nakita mo, imagination mo lang yun. Pinsan, walang dugo. Pulang wax lang at pulang pintura lang yun. Masyado lang matapang ang amoy kaya ganon. Oh, hindi kita inaway ha. Huwag mo akong tignan ng masama. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akin na yung kamay mo, pupunasan ko. Baka mamaya isumbong po ako kay tita. Sabihin mo na hindi kita inaalagaan. Ako pa naman ang paborito mong pinsan. Ewan ko sa'yo. Ako na magpupunas. Umalis ka muna sa harapan ko at baka sa mukha mo ipahid ko tong nasa palad ko eh. Silas oh! Inaaway ako ng baby damulag mo! Aray! Ikaw na babae! Sumusobra ka na! Tama na yan. Uminom ka na muna ng tubig, Lara. Pagkatapos, sasamahan ka muna ni Teo sa taas para makapagpahinga na. Mag-uusap tayo mamaya, Teo. Hintayin niyo lang ako doon. Magpapaiwan muna ako rito. Sige, sa taas na muna kami. Hihintayin ka na lang namin, Silas. Sa kabila ng tila pangaasar ni Teo sa pinsang si Elara, alam ng daddy ko na ginagawa lang yun ni Teo para hindi tuluyang lamuni ng takot ang pinsan niya. Nagsisimula na kasing mamuo sa kanilang isipan ang mga samut-saring katanungan na nagbibigay takot at kaba sa kanila. Kaya idinaan na lang ni Teo sa pagpapatawa at pagpapagaan ng loob ni Elara ang mga yon. Parehong alam ng magkaibigang Silas at Teo na hindi na simpleng problema ang kinakaharap nila. Ayaw nilang mag-isip ng kung ano-ano si Elara, lalo na nang hinalang matagal nang bumabagabag sa kanila na maaring hindi ordinaryong tao ang mag-asawang artisan na nagpatuloy sa kanila sa tindahan. Pinilit patatagin ni Daddy ang loob niya, Miss Anne. Kahit nasa harap na niya ang mga obrang hindi maipaliwanag, mga likhang tila gawa sa totoong hayop, mga mukha ng tao na ipininta gamit ang malapot at sariwang dugo, mga ekspresyon ng sakit, hirap at pagsusumamo. Paulit-ulit na bumalik sa isipan niya ang lahat ng nangyari simula nung gabing nakitulog sila sa tindahan ng mag-asawang artisan. Mga kakaibang ingay sa dilim, mga pagkaing may kakaibang lasa at amoy. Si Mang Aurelio tila may itinatagong lihim sa bawat kilos at titig. At ang paulit-ulit na babala ng dalawang matanda na baliw daw ang tunay na may-ari ng shop. Higit sa lahat, tila may koneksyon ng lahat ng yon sa sasakyan nilang bigla na lang nabutasan ng gulong. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay kumapit pa rin si Daddy sa natitirang pag-asa na makakaalis sila doon. Gustuhin man nilang umalis agad, hindi alam ni Daddy kung paano. Ayaw pang tanggapin ng isipan niya ang mga hinalang unti-unti nang nabubuo. Umaasa pa rin siya na tutulungan sila ni Mang Aurelio kahit unti-unti nang nilalamon ng takot ang puso niya. Hanggang sa ibalita sa kanya ni Aling Estela na nasira daw ang pick-up ni Mang Aurelio at sumama rin daw ang pakiramdam nito. Nanlamig bigla ang buong katawan ni Daddy Silas, Miss Anne. Dahil nang sabihin ni Aling Estela ang mga salitang yon, may kakaiba ding kislap sa mga mata nito. At doon, nakumpirma ni Daddy na walang tulong na darating. Hindi sila basta makakaalis sa lugar na yon. Halos hindi na rin niya matandaan kung paano niya nakayanang magpanggap sa harap ni Aling Estela na normal lang ang lahat. Silas, iho. Pasensya ka na at mukhang hindi kayo makakaalis ngayong araw. Sayang at may deliver pa naman sana kami sa kabilang baryo. Paano na po kaya yun? Wala na po bang ibang paraan para makapunta sa kabilang baryo? Gustuhin ko man kayong tulungan, iho. Hindi ko maiwan ang asawa ko. Mahirap kasi ang transportasyon dito sa baryo namin. Nakakapunta lang kami kapag may deliver. At doon ay binibili na rin namin lahat ng kakailanganin namin sa loob ng isang buwan. Kaso bigla namang nagkaproblema yung sasakyan ni Aurelio. Luma na kasi yun at sirain na talaga. Teka, nasan nga pala yung dalawa? Si Lara at si Teo. Ganun po ba?
Sige po, Aling Stella. Susubukan ko na lang pong humanap ng signal para makatawag kami. Sigurado po nag-aalala na po sa amin yung mga magulang po namin eh. Simula po kasi nung umalis kami, hindi na kami nakatawag pa sa kanila. Si Lara po, pinasamahan ko na muna kay Teo sa taas para makapagpahinga na. Sumama rin po kasi bigla ang pakiramdam niya. Nako, ganun ba? Sabi ko naman kasi sa'yo, iho, na dumito na muna kayo ulit. Wala namang problema sa amin kung mananatili muna kayo rito hanggang sa dumating ang tulong. Lalo na ngayong nabutas pala ang gulong ng sasakyan ninyo. Pagkarinig ni Daddy Silas sa huling sinabi ni Aling Estela, bigla siyang natigilan. Wala kasi siyang matandaan na nabanggit nila na nabutasan ang gulong ng kotse nila. Kaya hindi niya maisip kung paano nalaman ito. Gayong hindi naman niya nakita ang sino man na lumabas ng tindahan simula kaninang umaga. Pero hindi nagpahalata si Daddy Silas na nagulat siya. Sumagot pa rin siya ng mahinahon. Sabay sabi na papanhik muna siya sa taas para makapagpahinga at nagpasalamat muli sa pagpapatuloy ni Aling Estela sa kanila. Pumanik siya, hindi para magpahinga, kundi para balaan ang mga kasama niya. Ayusin niyo na mga gamit niyo. Aalis na tayo dito. Nakausap mo na ba si Mang Aurelio? Ngayon na ba tayo aalis? Finally! Walang tutulong sa atin, Teo. Ilara, Anong ibig mong sabihin, Silas? Kung walang tulong, paano tayo aalis dito? Tsaka yung project natin, i-interviewin ko pa si Aling Stella. bahala na. Ang importante, makalabas tayo dito nang hindi sila nag-iinala. Kailangan natin mag-ingat. Forget the damn thesis, Ilara. Wala akong pakialam kung wala tayong maipasa. Kung kailangan lakarin natin ang baryo, gagawin natin. Basta makaliwi lang tayo dito. Ano bang nangyayari, Silas? Bakit tayo nagmamadali? Mag-ingat? Kanino? Makinig ka, Ilara. Paano nalaman ni Aling Estela na butas ang gulong ng sasakyan natin? May nagsabi ba sa inyo? Agad nagkatinginan ang magpinsan at magkasabay na umiling. Binalot ng katahimikan ang kwarto hanggang sa may narinig silang kaluskos. Parang may mabigat na bagay na hinihila sa tuyong dahon. Dahan-dahan silang dumungaw sa bintana at doon nila nakita si Mang Aurelio. Hinahatak ang 4 na gulong ng kanilang kotse na nakatali sa kadenang bakal na hawak nito. Kasama ng isang sako na hindi nila alam kung ano ang laman. Muntikan pa daw silang mahuli ng Mang Aurelio na nakasilip noon sa bintana, Miss Anne. Mabuti na lang ay mabilis na nakakilos ang Daddy Silas ko at hinila si Ilara sabay takip sa bibig nito para hindi makagawa ng anumang ingay. Habang si Teo naman ay napapamura na lang daw doon sa tabi dahil sa pinaghalong inis at kaba sa mga nangyayari sa kanila. Ang ina, tama nga ang inala natin, Silas. Wala silang balak na paalisin tayo dito. At wala rin silang balak na tulungan tayo. Pero bakit? Anong gagawin nila sa atin? Tama nga ang sinabi ng dalawang matanda. Gawain nila ito. Pero kung dahil lang sa mga paninda nila, parang may mali eh. Hindi ko rin alam kung ano talagang balak nila. At bakit gusto nilang manatili tayo rito. Pero isa lang sigurado ako. Planado nila mag-asawang lahat ng to. Ang pagpapatuloy sa atin, ang pangakong tutulungan tayo. Pero wala naman talaga silang balak na gawin yun. Hindi na normal tong mga nangyayari. Yung pagsisinungaling ni Aling Stella na may sakit si Mang Aurelio. Lahat ng yun ay kasinungalingan. At pati nang sinabi niyang sira ang pick-up nila, sa tingin ko hindi rin yun totoo. Ano nang gagawin natin, Silas? Baka mamaya kaya ayaw nila tayong paalisin. May balak na silang masama sa atin. Ako na lang ang meron si Mga Mi. Gusto ko na umuwi. Parang pinaglalaroan na tayo sa lugar na to eh. Katulad sa mga nababasa kong libro. Yung nangyari sa akin kanina. Naniniwala akong hindi lang waksyon. Yung mga pagkain, oh my God! Si Mang Aurelio, yung kilos niya, yung painting, yung dugo. Hindi kaya mga aswang sila? Shit! May tao sa labas, Silas. Anong gagawin natin? Hindi nila tayo pwedeng mahalata. Si Silas! Stop crying, Ilara. Tatagan mo ang loob mo.
Huwag mong ipalata sa kanila na may pagdududa ka. Please cooperate. Hindi ka namin pababayaan ni Teo. Lalo na ako. Ayusin mo ang sarili mo. Haharap tayo sa kanila na parang walang nangyari. Bear with it. Hanggang sa makalabas tayo rito, okay? Kaya mo to. Oo, Silas, gagawin ko. Sige na. Basahin mo muna ulit yung documentary tungkol kay Van Gogh para hindi ka nila mahalata. Teo, maging alerto ka. Kailangan na nating kumilos. Kailangan nating makagawa ng paraan para makalis dito nang hindi nila nalalaman. Habang pinakakalma ni Daddy si Elara ay sumasabay din ang mga katok na nagmumula sa labas ng kwartong kinaroroonan nila. Walang boses na nagsasalita kaya hindi nila alam kung sino ba ang nasa likod ng pintuang yon. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang kanilang narinig na galing kay Aling Estela at mga nakakatakot na tunog kasabay ng parang pagaspas ng malaking ibon sa itaas ng bubong at tila matutulis na mga kukong kumakamot sa bawat pader ng tindahan. Tulong! Tulong! Inaatake kami! Umalis kayo dito, Restore Severino! Tulungan niyo kami! Silas! Teo! Diyos ko, si Aling Estela ba yun? At ano yung mga tunog na yun? Ayoko mag-isip ng kung ano pero parang ganito. Ganito yung mga nababasa ko sa libro eh. Aswang. Mga tunog na galing sa mga aswang. Anong gagawin natin, Silas? Mukhang nagkamali tayo ng pinaghihinalaan. Hindi si Aling Estela, kundi yung dalawang matanda, Silas. Maghintay pa tayo. Kailangan natin makakuha ng tamang tiyempo. Hindi natin pare-parehong alam kung anong nga ba talaga nangyayari sa labas ng pintuang yan. Eto, pagtugtungin mo yung mga kumot, Elara. Talian mo yung bawat dulo. Hindi tayo sa pintuang yan lalabas, kundi sa bintana. Tapos ikaw, Teo, tulungan mo akong iharang tong lumang aparador dito sa pintuan. Tulak pa, Silas. Kunti na lang to. Sabay tayo. 1, 2, 3. Tulak! Oh, ayan na. Sa tingin ko, kahit may magtangkang buksan ang pintuang yan, hindi sila agad makakapasok dahil sa harang na inilagay natin. Mga baliw! Ang dapat sa inyo'y mamatay! Tama na! Tulong! Huwag ni Restore Severino! Maawa kayo! Huwag ang asawa ko! Aurelio! Silas, Tayo, si Aling Estela. Ngayon na, Elara. Akin ang kumot. Itatali ko dito. Tapos ihulog mo ang dulo sa bintana. Kilos na! Kailangan na natin magmadali. Hindi tayo pwedeng umasa sa aparador na hinarang namin ni Teo. Ano mang sandali. Alam kong mabubuksan at mabubuksan nila yan. Hindi ba natin tutulungan ang mag-asawa, Silas? Hindi, Teo. Dahil posibleng pinaglalaroan lang nila tayo. Di mo ba napapansing simula nung magawi tayo dito ay wala pang bumili maski isa? Tapos kanina, nung nasa labas kami ni Elara, ay may ilan akong tao na nakitang ilag mapatingin sa tindang to. May mga nagmamadali at halos tumakbo na makalayo lamang dahil hindi normal ang pag-iisip ng may-ari dito. At malaki rin ang posibilidad na mga aswang sila. Kaya iwas at takot ang mga tao sa tindahan nila. Naalala ko, may nabasa ako noon. May mga nilalang daw na kayang manggain ng boses. At posible rin mawalan sila ng kontrol sa kanilang mga sarili. May ilang bersyon pa na dati silang tao, pero naging halimaw. Pero paano nangyari yun? Kung dati silang tao, paano sila naging ganun? Hindi ko na maalala lahat ng detalye. Pero may nabasa akong documentation tungkol doon. May mga testimonya raw ng matatandang mismong nakasaksi sa probinsya nila. Totoo raw sila. May mga mananaliksik ding nagsasabing maaaring sumpa, pamana o matinding depresyon ang dahilan na nagtulak sa kanila para tanggapin ang isang alok, kapalit ng pagiging aswang o halimaw. Shit, it makes sense now. Tara na, wala na tayong oras. Teo, bilisan mo. Mauna kang bumaba. Pagkatapos mo, si Elara naman para maalalayan mo siya. Alam kong nariyan kayo. Teo! Silas! Elara! Maglalaro tayo ng tagu-taguan! Tayo! Silas! Natatakot na ako! Bilisan nyo! Baka mabigay na yung harang! Ayon sa Daddy Silas Gomez Ann, sa kabila raw ng matinding takot na bumabalot sa kanila,
Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Theo. Mabilis siyang lumapit sa nakabukas na bintana ng kwarto. Hinila niya ang pinagdugtong-dugtong nilang kumot na ginawa nilang pansamantalang lubid para makababa sila. Pero dahil sa pagmamadali, sumablay ang tapak nito na sinundan ng isang mabigat na lagapak. Namilipit siya sa lupa. Napahawak siya agad sa kanyang paa na tinamaan sa maling pagkakabagsak. At nung mga sandaling yon, hindi nila alam kung alin ang mas delikado, yung pagkakahulog ni Theo o silang naiwan pa sa loob ng kwarto habang patuloy pa rin sa matinding pagkalampag ang pintuang anumang oras ay bibigay na kasama ng harang na kanilang nilagay. Tayo! Oh my God! Silas yung pinsan ko! Silas, di ko kaya. Ikaw na muna umalalay kay Ilara pababa. Hindi ako makatayo. Nadali ang isang pa ko. Shit. Halika na, Ilara. Ako muna mauna, ha? Pagkatapos sumunod ka, aalalayan kita hanggang sa makababa tayong dalawa ng maayos. Natakot ako, Silas. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita bibitahon, Ilara. Gawin mo na, Ilara. Sumampa ka muna sa hamba ng bintana at unahin mo munang ibaba ang mga paa mo para mahawakan kita. Tapos, kumapit ka na mahigpit sa kumot. Kaya mo yan. Sige na, nandito lang ako at aalalahin kita. Silas! Tulong! Bitawan niyo ako! Tayo! Silas! Tangina! Ilara! Bitawan niyo siya! Sa amin si Ilara, Silas. Hindi siya makukuha sa amin ng asawa ko. Sa amin lang siya. Hinding-hindi raw makakalimutan ng daddy ko ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa kanya. Mga matang pag-aari ni Mang Aurelio. At ang boses ni Aling Estela na tuluyan ng nawala sa katinoan. Bumagsak si daddy habang nakakapit pa rin sa pinutol na kumot ni Aling Estela. Kasabay nun, nakita niyang binubuhat ng mag-asawa ang nagpupumiglas na si Ilara. Nagsisisigaw ito, humihingi ng tulong kina Daddy at Theo. Pero dahil sa pagkakabagsak, ilang segundo ring hindi agad nakagalaw si Daddy, Miss Anne. Si Theo naman, kahit paika-ika at napapamura sa sakit ng paa, pinilit pa rin tumayo. Tiniis niya ang kirot para lamang masundan ang pinsan nito na tinatangay na ng mag-asawa. Magkasama silang tumakbo patungo sa bakal na gate, pero sa kasamaang palad, sarado na yon. Sinubukan nila itong buksan pero masyadong mahigpit ang pagkakatali ng kadenang nakapulupot sa mga rehas. Wala man lang espasyo sa itaas upang sana'y akyatin at pagkasyahin na lamang ang kanilang mga sarili. Maging ang bahaging yon ay nilagyan ng harang ng mag-asawa. Kwento pa ng daddy ko, Miss Anne, nawawala na sila ng pag-asa noong mga oras na yon. Pati ang mga bintana ay nakasara na at hindi na nila alam kung paano pa makakapasok sa loob. Kasabay ng pagsasara ng buong tindahan ay unti-unti ring tumahimik ang paligid. Nawala ang mga kalabog. Nawala ang halakhak ng mag-asawa. At ang pinaka-kinatatakutan nila ay ang sigaw ni Ilara. Bigla na lamang itong naputol at hindi na nila yon narinig pa. Mga walang hiya kayo! Pakawalan niyo ang pinsan ko! Buksan niyo to! Mga siraulo kayo! Silas, pre, yung pinsan ko, baka kung anong gawin nilang masama sa kanya, nang baliw na mag-asawang yun. Mahilig lang magbasa ng nakakatakot yun. Pero duwag at matatakutin si Ilara. Sigurado akong naiiyak yun sa takot, Silas. Kung alam ko lang na mangyayari sa atin to, hindi na sana natin binalikan ang tindahan to. Pinilit na lang sana natin na paandarin ang sasakyan. Hindi na sana nangyari ang lahat ng to. Kasalanan ko to eh. Tama si Ilara. Malas ako. Walang may gusto sa nangyari, Teo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Gagawa tayo ng paraan. Ililigtas natin si Ilara. Hindi tayo aalis dito nang hindi natin siya kasama. Pero paano, Silas? Nakita mo naman. Hindi sila normal. Anong laban natin sa kanila? Tingnan mo nga yung mga tao sa paligid. Hanggang tingin na lang sila. Wala man lang gustong tumulong sa atin. Lahat ng taga-baryo takot. Pipe, bulag at bingi. Hanggang kailan kayo matatakot sa kanila?
Ano bang kinakatakutan nyo? Bakit ayaw nyo silang labanan? Ano bang meron sa tindahan nila at iniiwasan nyo, ha? Tama na tayo. Hindi natin sila masisisi kung natatakot sila. Hindi natin alam kung anong pinagdaraanan nila. O kung ano ang ginawa nila Aling Stella at Mang Aurelio dito sa baryo. Binala ko na kay gumalis na at huwag niyo nagpunta ng tindahan yan. Pero hindi kayo nakinig. Mamamatay siya. Kayong lahat. Kagaya ng ginawa nila sa... Bawiin mo yung sinabi mo! Huwag tayo. Huwag mong patulan. Halika na. Sumusobra na kasi yung matandang yan, Silas. Kanina pa ako umaga nagtitimpi. Hindi makakatulong yung init ng ulo mo. Alam ko nag-aalala ka sa pinsan mo. Ako rin. Pero pilit ko nilalabanan tong takot kong na to. At yung mga pwede mangyari kapag hindi natin sana iligtas. Kumalma ka tayo. Kailangan tayo ni Ilara. Takot ang mga taga-baryo. Dahil nawalan din sila. Nawalan ang mga mahal sa buhay. Dahil habang dumadami ang mga paninda nila, unti-unti naman kami nauubos. Ano ho? Anong ibig niyong sabihin? Hindi na nagsalita pa si Tandang Severino, Miss Anne, nung tanungin siya ng Daddy Silas ko. Pero nung mga sandaling yon ay makikita mong ang mga mata ni Tandang Severino ay walang bakas ng biro o kabaliwan na inaakala ng marami. Walang halakhak, walang pagkalito. Tanging lungkot at galit lang ang makikita mo. Galit na matagal nang kinikimkim. At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Daddy ang isang bagay na ayaw niyang paniwalaan na maaaring ang mga panindang nasa loob ng tindahang yon ay hindi basta gawa sa kahoy, clay, wax o pintura, kundi mula sa mga taong nawala na tinutukoy ni Tandang Severino. Noong gabing yon ay nag-isip sila ng paraan kung paano makakapasok sa loob ng tindahan dahil sa bawat segundong lumilipas ay tumitindi ang takot at kaba nila na baka hindi na nila mailigtas pa si Elara. Sigurado ka ba dito, Silas? Yun na lang hindi pa natin natitingnan tayo. Walang kasiguraduhan pero kailangan natin magtiwala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos tayo. Alam ko nakikita at naririnig niya tayo. Kaya sana magtiwala ka lang. Hindi tayo pwede maging mahina ngayon. Kailangan tayo ni Ilara. At sa tingin ko, kailangan na rin tayo ng mga tao dito sa baryong to. Sige, tara na. Panginoon, kayo na po sana ang bahala sa amin. Protektahan niyo po kami. Huwag niyo pong hahayaang may mangyaring masama sa pinsan kong si Ilara. Tulungan niyo po kami sa labang ito. Amen. Handa na ako, Silas. Dadalhin ko to. Regalo sa akin to ni Ilara. Ano ba yung kinuha mo sa loob ng sasakyan? Holy Rosary. Ito yung dalang pasalubong sa akin ni Ilara nung nag-visit sila ng mami niya sa isang simbahan sa Pangasinan. Wala tayong ibang dalang panlaban tayo, kundi ang mga sarili lang natin. Dadalhin ko to. Pampalakas ng loob. Dahil alam kong hindi niya tayo pababayaan. Bit-bit ang rosaryo na siyang tanging nagsisilbing liwanag at pag-asa nila Daddy noong gabing yon ay maingat nilang sinuong ni Theo ang masukal na likurang bahagi ng tindahan. At umaasa silang makakakita ng pwede nilang daanan para makapasok sa loob. Hindi na nila inalintana pa ang bawat kagat ng insekto sa kanilang balat, pati na ang matatalim na sanga at damo na dumadapli sa kanilang mga paa. Hirap man si Theo dahil sa napilaya nitong paa, ay hindi ito naging hadlang para hindi ito magpatuloy. Hindi nila alam, Miss Anne, kung ano ang madadatnan nilang muli sa loob, pero handa silang harapin kung ano man yon, lalo na ang mag-asawang artisan na minsan nilang pinagkatiwalaan. Masyado na masukal ang bahaging to. Teo, wala pa tayong nakikitang kahit ano na pwede nating daanan. Lumalalim na ang gabi. Ipagdasal na rin natin na sana walang maligaw na makamandag na ahas rito. Teka, Silas, parang may nakikita ko sa banda ron. Oh, sige, tara na.
Baka yun na nga hinahanap natin para makapasok sa loob. Sa palagay ko, mahirapan tayo makapasok dyan sa maliit na pintuang yan, Teo. Teka, hanap ako ng bato. Umatigas na bagay na pwede natin gamitin pampukpok. Mukhang marupok na rin naman ang mga rehas. Konti pa, Silas. Mabubuksan na yan. Nabuksan na. Pero kailangan natin gumapang papasok, Teo. Ako muna. Sumunod ka kaagad. Sige, Silas. Kung sakaling hindi ako makaligtas at huling gabi na to na makakasama niyo ako, pakisabi sa mama ko na mahal ko siya. At ipangako mo rin na kahit anong mangyari, buhay kayong lalabas na Ilara sa baryong to. Gago ka ba? Ano bang pinagsasabi mo, Teo? Makakaalis tayong 3 sa lugar na to. Itigil mo nga yan. Ayaw mo nun. May mga huling habilin ako sa'yo bago ako mawala. Gago. Tumigil ka nga. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Teo. Ngunit nung mga oras na yon, Miss Anne, bigla na lang daw pinanlamigan si Daddy. Sanay naman siya sa pagiging palabiro ni Theo. Pero sa sandaling yon, imbis na matawa, bigla siyang kinabahan. Shh! Narito na tayo. Itigil mo muna yung mga biro mo, Teo. Hindi na talaga ako natutuwa sa'yo. Tapos ang gusto kong kulay ng kabaong ko, kulay... Aray! Sige na nga, titigil na. Isa pa, di lang yan ang aabutin mo. Oo na, tatahimik na. Oh, shit, ano to? Anong klaseng kwarto tong napasukan natin, Silas? Teka, mga tao ba yun o rebulto? Hindi ako sigurado. Oo, may amoy na wax, pero may sumisingod din na parang amoy kalawang at nabubulok na laman sa mga obrang narito, Teo. Huwag mong sabihin, mga totoong tao sila, Silas. Sa tulong ng liwanag na sumisilip mula sa siwang ng pinto ang pinasok nila at ng mahinang bombilyang kumukurap sa kisame, unti-unti nilang nasilayan ang kabuuan ng silid. May mga stanterong puno ng rebulto, isang lalaking nakatayo na tila nagmamasid, 2 batang nakaupo, parang naghihintay na tawagin ang kanilang pangalan, at isang matandang babae na nakapikit, waring taimtim na nagdarasal. Lahat sobrang detalyado ang pagkakagawa. Mula sa mga nakaumbok na ugat sa leeg, sa pinong hibla ng buhok, hanggang sa manipis na pawis nila na tila namumuo sa kanilang noo. Sa isang malaking mesang kahoy may mga brush at may bakas pa ng pulang mansya. Hindi mo matukoy kung pintura ba yun o dugo, Miss Anne. Nakalapag din doon ang power chainsaw ni Mang Aurelio. May tumutulo pang kulay pulang likido mula sa patalim nito na marahang pumapatak sa sahig. Sa paligid, may mga nakakalat na gamit ng tao, isang tsinelas na walang kapareha, punit-punit na mga damit, at ang ilan ay may borda pang pangalan. Nung mga oras na yon, Miss Anne, ni isa sa kanila ay walang umimik at parehong nagpapakiramdaman lang. Ramdam sa buong silid ang mabigat na tensyon. At kasabay ng malakas na tambol ng kanilang mga dibdib na dala ng takot at kaba, ay dahan-dahan nilang ipinagpatuloy ang paglibot sa buong kwartong kinaroroonan nila. Hanggang sa napunta ang kanilang tingin sa isang babaeng nakahiga sa gitna ng mahabang metal na mesa. Nakatakip ang buong katawan nito ng puting kumot at tanging mukha lamang nito ang nakikita. Ayon sa Daddy Silas ko, nang pagmasdan nila ang babae, tinaba natutulog lamang ito. Pero may isang bagay na pilit sumisiksik sa kanyang isipan. Isang bagay na parang ang hirap tanggapin at paniwalaan. Parang masisiraan ako ng bait sa mga nakikita ko, Teo. Ang hirap iproseso sa utak ang lahat ng to. Teka, Silas, saan ka pupunta? May gusto lang akong kumpirmahin, Teo. At kapag nagkatotoo ang kutob ko, mas kailangan na nating mahanap si Ilara sa lalong madaling panahon. Anong ibig mong sabihin? Sandali, Silas, huwag mong lalapitan. Teo, ihanda mo ang sarili mo. Dahil hindi basta-bastang nilalang ang makakaharap natin. Teka, Silas, bakit parang umalon bigla ang dibdib ng babae? Buhay siya, Silas! Tinapik ni Daddy ng bahagya ang pisngi ng babae.
Napaatras siya nang maramdaman ang pinaghalong lamig at init sa balat nito. Pati na ang hangin na lumalabas sa ilong ng babae ay isang patunay na buhay nga ito. Pero hindi rin nagtagal dahil ang singaw na nagmumula ron ay unti-unting nawala kasabay ng pagpatag ng dibdib nito. Isang indikasyon na hindi na ito humihinga pa at tuluyan ng nalagutan ng buhay, Miss Anne. Doon na kumpirma ng daddy ko na kaya pala mukhang totoo ang obra at likha ni Aling Estela at Mang Aurelio ay dahil mga totoong tao ang ginagamit nila sa kanilang sining. At ito rin ang working area na sinasabi ni Aling Estela na bawal nilang puntahan. Noong mga oras na yon ay napuno ng matinding pangamba ang puso ni daddy dahil hanggat hindi pa nila nakikita si Elara ay tumataas ang posibilidad na maging katulad din siya ng mga wax figure na kasama nila sa loob ng silid na yon kapag hindi pa nila ito nahanap. Ilara, Anong ingay yun? Saan nanggagaling yun? Umalis na tayo, Silas. Baka maabutan tayo ng mga Aurelio at Aling Estela. sa bandaron may pintuan. Tara na tayo, bilisan mo. Anong amoy yun? Ang baho! Sabihin mong hindi totoo ang nakita natin, Silas. Mababaliw na rin yata ako, pre. Sana nga tayo. Sana masamang panaginip lang lahat ng to. Dahil hindi ko lubos maisip kung paano nila nakayanang gawin ang mga bagay na to. Mga baliw sila, Silas. Mga halimaw! Pagbukas ng pintuan, isang napakalamig na singaw ang sumalubong sa kanila. Mas malamig kesa dun sa unang kwartong napuntahan nila na para bang pumasok sila sa isang silid na hindi lamang pinag-iimbakan ng mga bagay, kundi ng mga bangkay. Bumungad sa kanila ang mga kahong gawa sa salamin. Ayon sa daddy ko, Miss Anne, para daw yung mga glass chamber. Sunod-sunod ang mga kahon na nakasalansan sa loob ng kwartong yon. At ang mas nagpagimbal pa sa kanila, may laman ang bawat kahon. Tila nagsilbing kabaong ang mga ito ng mga taong nadatnan nila sa storage room at ng mga hayop na wala ng buhay. Nagmistula silang mga display sa isang museum, ngunit mas nakakakilabot pa. Halos masuka pa sila sa pinaghalong amoy ng dugo, laman na nag-uumpisa ng mabulok at isang kemikal na ginamit upang mapanatili ang itsura ng mga ito. Pero may isa pang nakapagpabigla sa kanila. Nang makita nila ang isang matanda na nakababad sa isang manilaw-nilaw na likido, nakatali ang kanyang mga kamay at paa para hindi lumutang ang katawan nito. Nang makita nila ito, ay halos bumaliktad na ang kanilang sikmura pagkakita pa lang sa lalaking nasa loob ng salamin na kahon. Maputla na ang kanyang mukha at malinaw na wala ng buhay. Si Mang Nestor, ang matandang baliw na may-ari ng maliit na sari-sari store, ay napasama na sa obra ng mag-asawang Estela at Aurelio. Ang sabi nila, Miss Anne, men don't cry. Pero nung mga sandaling yon, hindi na napigilan pa ni Daddy at ng kaibigan niyang si Theo ang mapaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng nasaksihan nilang kalunos-lunos na katotohanan. Sa kwartong nagsilbing libingan ng mga huwad na sining. Nakita nila kung paano ginawang obra ang buhay ng tao, kung paanong ang mga hininga, mga pangalan at mga pangarap ay naging bahagi na lamang ng isang koleksyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang bigat ng mga salitang mas malalim pa pala sa sining ang itinatagong lihim ng tindahang iniiwasan ng mga taga-baryo. Kaya pala walang nagagawi sa tindahan nila at iniiwasan ito ng mga taga-baryo. Ay dahil takot silang mapabilang sa mga koleksyon ng mag-asawa. Mga halimaw sila. Wala silang awat tayo. Hindi ko lubos maisip kung paano silang napunta sa sitwasyong ganito. Kung paano sila magmamakaawa. Na huwag silang patahimikin. Mababaliw na ako sa mga nangyayari, Silas. Si Ilara. Ang pinsan ko hindi pa natin nakikita. Paano kung
Hindi tayo. Naniniwala akong buhay pa si Ilara. Pero nasan siya, Silas? Putang ina. Dahil sa Festing Art Project na yan, napunta tayo sa ganitong sitwasyon. Walang may gusto sa nangyari tayo. At mas lalong hindi natin alam na mangyayari sa atin ang mga bagay na to. Tumayo ka na dyan tayo. Alam kong pagod at nahihirapan ka na rin. Pero isipin mo kung paano pa kaya mga yan. Si Ilara, hindi natin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya tayo, tatagan mo pang loob mo. Kaya natin to. Sa totoo lang, Miss Anne, maski anong tapang ang ipakita ni Daddy noon, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng panghihina. Hanggang sa may narinig silang pagsigaw. Hindi nila napansin na may isa pang kahon sa bandang sulok ng silid at doon nagmumula yung ingay. Agad nila itong nilapitan. Napansin ni Daddy na nagmoist yung salamin habang bumibilis din ang pagtagas ng likido sa ibaba. Dahan-dahan niyang pinunasan ng salamin at doon tumambad sa kanila ang maputlang mukha ni Ilara. Nanlaki ang mga mata ni Theo. Hindi siya makapagsalita sa nasaksihang itsura ng kanyang pinsan. At nung mga oras din yon ay parang puminto naman ang mundo ni Daddy, Miss Anne. Nang makita niya ang babaeng tila wala ng buhay na nasa loob ng kahon na salamin. Ilara, naririnig mo ba ako? Hindi si Ilara yan, Silas. Hindi yan ang pinsan ko. Hindi yan siya. Ilara, please. Alam kong nandyan ka pa. Matapang ka, diba? Magsalita ka naman, oh. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo, Ilara, please. Gumising ka na. Tabi, Silas. Babasagin ko ang salamin na yan. Sandali. Nakita mo ba yan? Gumalaw ang mga daliri niya. Ilara, si Silas to. Maghintay ka lang. Ilalabas ka namin dyan. Buhay siya tayo. Bilisan mo. Oo, Silas. Ito na. Nang mabasag nila ang salamin, bumuhos ang malamig na likido sa sahig. Agad nilang inalalayan si Ilara palabas ng kahon. Nang hihina, nanginginig. Ang bawat paghinga nito'y mabagal at mabigat. Pilit na lumalaban para mabuhay. Habang pinapakalma ni Daddy si Ilara ay nakarinig pa sila ng magkakasunod na pagsigaw ng 3 pang kahon sa loob ng storage room. Mabilis namang kumilos si Theo. Nang makita niya ang bahagyang paggalaw sa loob ng mga kahon, hindi na ito nag-atubili pa at isa-isa niya itong binasag gamit ang martilyong nakita niya. Bumuhos ang likido, bumagsak ang mga katawan ng mga bihag sa sahig, nang hihina, takot na takot at halos hindi na makalakad. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam sila ng pag-asa, pag-asang makakatakas na sila sa lugar na yon. Akala nila, Miss Anne, makakaalis na sila ng tuluyan, pero biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Kasabay nito ang mga tunog na hindi nila maipaliwanag, parang mga kuko na kumakalmot sa bakal, mga nakakatakot na ungol na nagmumula sa dilim. Hanggang sa tuluyang namatay ang lahat ng ilaw. Nilamon sila ng kadiliman at tanging iyak ng mga bihag at mabibigat nilang paghinga ang maririnig sa loob ng silid. Hanggang sa biglang bumukas ulit ang ilaw at bumungad na sa kanilang harapan ang mag-asawa. Kasabay ng nakakatakot na tawa ni Aling Estela at pag-alulong ni Mang Aurelio. Si Mang Aurelio na nangingitim ang mga mata at nanlilisik na nakatingin sa kanila. Mahahaba ang mga kuko na kayang-kayang pumunit ng laman. May mahaba at naglalaway na dila na bahagyang nakalawit. Ang mga ngipin nito ay matutulis at nangingitim. Ang katawan nito ay mas malaki kesa dati. At ang dating makinis na balat ay napalitan ng gaspang. Si Aling Estela naman ay pulang-pula ang mga mata. Mahahaba ang mga kuko at pangil na tila may bakas pa ng sariwang dugo. Napalitan na ang maamo nitong mukha. Malayong malayo na sa babaeng minsang ngumiti at nag-alok ng matutulugan sa kanila. Ang mga nasa harap nila ngayon, Miss Anne, ay hindi na tao, kundi mga halimaw. At saan kayo pupunta? Akala niyo ba
makakalis pa kayo rito ng buhay. Hindi pa tapos ang aming obra. Saan niyo sila dadalhin? Hindi ba gusto niyong matuto kung paano sila gawin? O kaya naman ay gusto niyo lang mapabilang sa aming mga koleksyon? Ang manika kong si Ilara, hindi niyo siya makukuha! Mga halimaw kayo! Pakawalan nyo na kami! Bakit nyo ba ginagawa to, ha? Hindi ba kayo naawa sa mga tinanggalan nyo ng karapatang mabuhay? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos, ha? Awa? Bakit? Naawa ba sila nang patayin nila ang kaisa-isa naming anak ni Aurelio? Nasaan ang awang sinasabi mo, Silas? Dahil sa mga taong katulad nyo, nawala ang anak namin! At anong Diyos ang sinasabi mo? Nasaan ang Diyos nyo nang magmakaawa kaming buhayin niyang anak namin? Nasaan? Pero hindi nyo dapat idinamay ang mga inosenteng tao na wala namang kinalaman sa pagkawala ng anak nyo! Tumahimik ka! Wala kang alam kung gaano kasakit ang mawala ng anak, Silas! Gusto ko lang naman namin ni Aurelio na mamuhay ng normal kasama ng anak namin sa baryong ito! Pero pinagkait nila sa amin yon. Hindi na sila naawa sa anak namin. Oo! Hindi normal ang itsura niya. Pero hindi yun sapat para pagtawanan. Pahirapan at abusuhin nilang anak naming hangad lang naman ay maging malayas sa mga mapanghusgang tao. Dati kaming trabador ng tindahang to na pagmamay-ari no ng pamilya na magkapatid na Nestor at Severino. Walang ibang ginawa ang pamilya nila kundi ang pahirapan kaming mag-asawa. Tinis namin yun dahil gusto naming bigyan ng magandang buhay ang anak namin. Umaga't gabi pinagtatrabaho nila kami ng walang tigil. Habang ginawa naman nilang katatawanan ng anak namin, pinapahiya sa mga taong bumibili sa kanilang tindahan. Hindi pa rin tama ang ginawa niyo, Aling Estela. May batas para parusahan ang mga tinutukoy niyo. Hindi yung ganito. Isang buhay, kapalit ng maraming buhay. Batas ba kamo? Para sa aming mahihirap, walang batas, Teo. Imbis na intindihin nila ang kalagayan ng anak namin ni Aurelio, ay mas lalo pa nila itong nilugmok. Araw-araw niya kaming tinatanong kung bakit hindi siya katulad ng ibang bata na may normal na tubo ng buhok, kilay at magandang balat. Imbis na kaawaan ay pinandirihan pa nila. Hanggang sa hindi na nakayanan ng aming anak ang lahat ng sakit na naranasan niya sa mga taong iyon at tuluyan na itong kinuha sa amin. Umanib kami sa kasamaan. Sumama sa ritual ng kadiliman, kapalit ng kapangyarihan. Dahil sa matinding depresyon na maiganti namin ang namatay naming anak, kaya kami naging ganito. At isinumpa ko sa inyong Diyos na wala nang makikita pang taong nakangiti at nakatawa sa baryong ito. Kaya ba napasa inyo ang tindahan? Dahil ang pamilya ni Natandang Severino, ang una nyo naging biktima? Oo. At nararapat lang sa kanila yon. Ang mamatay kapait ng pagpapahirap nila sa amin. Nasaksihan lang magkapatid ang ginawa namin na pagpatay sa kanilang pamilya. At habang buhay rin ang pinagdusahan ang ginawa ng pamilya nila dahil nawala rin sila sa tamang pag-iisip. Bagay lang sa kanila yun para maranasan nila ang pakiramdam ng katakutan at pagtawanan ng mga tao kagaya ng ipinaranas nila sa anak namin. Alam ko pong sa kabila ng pagiging halimaw nyo, may natitira pa din kabaitan sa puso nyo. Kaya pakiusap, Aling Estela, Mang Aurelio, palayaan nyo na po kami. Palayaan nyo na pong baryong to. Hindi! Ang anak ko! Anak ko! Ilara! Hindi ka nila makukuha sa amin.
Aurelio, kunin mo si Lara! Habang abala si Daddy na makipag-usap sa mag-asawa ay lihim silang nagsenyasa ng kaibigan niyang si Theo. Patago itong pumuslit palabas ng storage room at kumuha ng mga gamit na panlaban sa mesang kanilang nakita. Ayaw man nilang daanin sa dahas pero wala na silang pagpipilian pa dahil kahit anong pakiusap ang gawin nila ay hindi na sila pakikinggan pa ni Aling Estela at Mang Aurelio, Miss Anne. Pagbalik ni Theo ay agad nitong inabot kay Daddy Silas ang patalim na mabilis nitong pinangsangga sa pag-atake ni Mang Aurelio kay Elara. Pero hindi naging sapat na masugatan lang ni Daddy si Mang Aurelio dahil mas malakas ito sa kanya at nakakaramdam na rin ng panghihina sa katawan ng Daddy ko. Samantala, ang kaibigan naman itong si Theo ay si Aling Estela ang hinarap na hawak na ngayon si Elara. Sinubukan din ni Elara ang makawala pero wala itong nagawa dahil sa kakaibang lakas ng mag-asawa. Ayon sa Daddy ko, Miss Anne, ay nawawalan na raw sila ng pag-asa nung mga sandaling yon na makaligtas pa sila hanggang sa makarinig sila ng ingay na nagmumula sa labas. Boses ng mga tao, mga nagmamadaling yabag na parabang may oras na hinahabol. At doon nasilayan ni Daddy ang matagal na nilang tulong na iniintay. Sa pangunguna ni Tandang Severino ay matapang itong pumasok sa loob ng kwartong kinaroroonan nila. Habang sa likod nito ay ang mga taga-baryo na may dalang mga sulo, bakal, malalaking bato at kadena na pwedeng panghampas at handang-handa ng ipanlaban. Noong mga oras na yon, Miss Anne, ay nagkaroon ulit ng lakas ang Daddy ko na huwag sumuko at mawalan ng pag-asa. Ayan ang tulong, Teo. Makakalabas na tayong tatlo ni na Elara. Buhay tayong makakaalis dito. Pagbalik natin ng Maynila, kalimutan mo na ang lahat ng mga bilin ko sa'yo, Silas. Gago ka. Huwag mo nang ulitin yon. Pinakaba mo ko. Tara na. Hindi pa tapos ang laban, Teo. Kami na ang bahala rito, mga iyo. Iligtas nyo na ang mga sarili ninyo. Panahon na para tapusin namin ang takot at tarapin sila. Aurelio! Estela! Tama na pagpapahirap sa barang ito. Matagal na naming pinagbayaran ang mga kasalanan naming nagawa sa inyo. Sapat na ang mga tao pinatahimik ninyo. Mga hangal! Hindi kami titigil hanggat may natitira pa sa inyo! Pagbabayarin ko kayong lahat! Mamamatay ka na, Severino! Kagaya ng nakita mong pagpatay ko sa pamilya mo, mamamatay kayong lahat! Noong mga oras na yon ay nagkagulo na ang lahat, Miss Anne. Ayon sa Daddy ko, ay tinulungan nila ang ibang bihag na nanghihina at dinala sa parteng hindi sila matatamaan ng mga galit na mga taga-baryo at ng mag-asawang halimaw. Kahit pa pinapaalis na sila ni Tandang Severino ay nanatili pa rin sila para tumulong. Nakiusap din si Daddy sa mga nakaligtas na hanggat hindi pa natatapos ang kaguluhan ay kung pwede sana samahan siyang magdasal ng mga ito para matapos na at muling magbalik sa liwanag ang lahat. Sa pagsigaw ni Aling Estela ay yun ang naging hudyat sa sabay-sabay na pagsugod ng taga-baryo sa dalawang halimaw. Agad tinamaan ng hampas ng bakal at kadena si Mang Aurelio sa kanyang katawan. Napaatras ito, pero agad ding nakabawi. Sa isang iglap, may nahablot siyang lalaki at inihagis sa pader. May mga naghagis ng bato, may mga humahampas ng bakal at kadena. Sa bilis ng galaw ni Aling Estela na parang anino sa dilim kung kumilos, ay may mga nakalmot ito gamit ang matutulis nitong kuko. Sinubukan namang sugurin ng ilan si Mang Aurelio mula sa likod. Isang sulo ang itinapat sa nakaumbok nitong likod. Nagwala ang halimaw. Kumawala ang maitim na usok mula sa likod nito pero hindi pa rin umatras ang mga taga-baryo. Sabay-sabay nilang pinukpok at hinampas ang halimaw hanggang sa bumigay ang tuhod nito. Sa kabilang panig, patuloy ang pag-atake kay Aling Estela. May mga bato at bakal na tumama dito. Unti-unting humina ang kanyang galaw hanggang sa tuluyan na rin siyang bumagsak sa tabi ng asawa.
Humina ang mga sigawan, naiwan ng maitim na usok sa hangin at isang mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto, kasabay ng pagbabalik ng dating anyo ng mag-asawa bilang tao. Umiiyak na niyakap ni Aling Estela ang asawa nitong si Aurelio, lalo na nung iabot sa kanya ng Daddy Silas ko ang Holy Rosary na bigay sa kanya ni Elara. Napahagulgol ito at paulit-ulit na binibigkas na patawarin sila ng Panginoon sa kanilang kasalanang nagawa. Ang sabi ng mga doktor, malapit na raw kami makalabas ni Theo dito. Salamat at hindi mo kami sinukuan ng pinsan ko, Silas. Ano pa at naging kaibigan niyo akong dalawa ha? Salamat, Silas. Dahil kahit ilang taon ang lumipas, narito ka pa rin. Hinintay mo pa rin kami ni Theo. Iba talaga ang alagang Silas, no, Ilara? Kahit ilang taon pa yan. Ilara, iintayin ko kayong dalawa. Sabay-sabay tayong babalik sa eskwelahan at magtatapos ng pag-aaral. 3 taon pa ang matuling lumipas, Miss Anne, at tuluyan ng gumaling ang magpinsang Elara at Theo sa tromang kanilang inabot sa tindahang iniiwasan ng mga tao. Bumalik ulit sa pag-aaral ang Daddy at ang mga kaibigan niya, Miss Anne, at sabay-sabay na nagtapos sa kolehiyo. Pagkatapos lahat ng nangyari ay wala na rin silang naging balita pa sa mga taga-baryo at sa lugar na yon. Dalangin na lang nila na sana ay pare-pareho ng nakamit ng mga tao doon ang tunay at walang hanggang katahimikan at kapayapaan sa kanilang baryo. Hanggang dito na lamang po ang kwentong takip silim ng aking Daddy Silas, Mommy Elara at ng Tito Theo ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang kwento na tungkol sa katapangan, pangunawa, pagmamahal, sa pamilya at pagkakaibigan. Yon ang pinakita ng sender sa atin ngayon. Isang kwentong nagbigay aral at paalala sa atin na unawain natin ang mga bagay-bagay at huwag husgahan agad ang isang tao, lalo na kung may pinagdadaanan nito at problema sa pag-iisip. Kung meron man kayong gustong ibahagi ng mga opinyon nyo tungkol sa kwento ni Silas at ng mga kaibigan niya, ay pwede niyong ilapag dito sa comment section. Huwag din kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang Kwentong Takip Silim at iba pa naming channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at misteryo. Maraming salamat po.